Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong Marcos Duterte. Siguro alam nyo na yan, no? Napanood nyo na po yan. Ano? At also, meron pong binanggit dito ang Pangulong Marcos tungkol sa ICC. At ganun din po, meron po siyang request sa US Congress. Kasi ito talagang magngingit-ngit dito ang mga kampon ni Duterte. Pero bago po tayo magsimula, mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating mga videos. Ganun din po sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin dyan po sa chat box ng ating video premiere, the likes of Marie Chris Hernandez, Elora Liz, and si Mr. Right and Left niya, si Aichang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, na pare-pareho pong mga naggagandahang dilag from Japan. Si Kaluyal Milestan, Kaluyal Alex Andrade, Carcleya, si Mami B, Maritel T, Priscilla Acepcion, Mighty Baisa, Rebecca Lagman, Twiller Wilfred, Ninita Umali, Nilda Arceo, si RN Tusens, Ilocana Kana, si Danny Nerenado at si Hattori. At ito pong mga nandito sa ating na-save na notebook na si Nanabet, Norma Agaton, Lorna Rafael, Malditang Lola, Simply Me Jenny, Carl Alejo Basa, Beth M, and Mamalu Parker. Yan, sila po yung mga nagko-comment, no? At minsan dumadaan sa ating chat box dyan sa video premiere. So, ito po, uunahin natin. Yun na naman pong sinabi ng inyong former President Duterte, the Prime Minister of Baal, dyan po sa kanilang prayer rally sa Tagum, sa Davao del Norte. GMA News Online. Ex-President Duterte hits Chacha, tells Marcos, be content with your 6-year term. O, bumalik na naman po sila sa Chacha. Nawala yung China. Kasi hindi nila magawang naratiba. Ang gagawin nilang naratiba ay China. Yan po yung laman ng prayer rally nila. Nasaan dyan yung prayer? Nasaan dyan yung nanalangin sila? Nasaan dyan pinangunahan ni Duterte ang prayer rally? No? Sa inyong opinion, prayer rally ba yan? Nagsalita si Alvarez na nanawagan sa AFP na i-oust na si Marcos, withdraw your loyalty to the administration. Prayer rally ba yun? Nagsalita si Roque, si Glenn Chong, at yung iba pa. Nakita nyo bang nagdasal sila? No? Injustice po yan sa word na prayer rally. Bastos, di ba? Ano ang sabi dyan ni Duterte? Basa na lang natin dito. Ha? Tinranslate na lang po sa Tagalog. Hindi kaaya-aya na ang isang tao, isang administrasyon, gagawa ng paraan ulit para ulitin. Tanggalin ang 6 na taon at gustong dagdagang kasi dito, 1 term, 6 years only. Kaya gumawa sila ng bagong konstitusyon. Yun ang tinawag na Chacha. Constitutional change. Ito kung tama ang translation ng GMA News Online. Nakita nyo yung last sentence? Kaya gumawa sila ng bagong konstitusyon. Yan ang tinawag na Chacha. Constitutional change. Gumawa, past tense. May bago palang konstitusyon ang ating bansa. Nakita nyo yung insinuation? Nasaan ang bagong konstitusyon? Ilabas ninyo. Ha? Ilabas ninyo. Tapos pinapalalahanan niya pa ang Pangulong Bongbong Marcos na Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na diyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na makapagsilbi sa ating bayan at as President. Despite or in spite of the fact ng history ninyong pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, Pilipino, binigyan kayo ng pag-intindi, pinatawad kayo. Well, it is for the sake of our country back then. Kasi isa ang nanay mo sa panggulo noon.
They want to overthrow the legitimate presidency of President Ferdinand Edelin Marcos Sr., no? Their atrocity, and put a new form of government as a communist. Nakita kayo. At ayaw din ng sambayan ng Pilipino noon na maging komunista ang Pilipinas. Kasi tulad ng nanay mo, kayo-kayo lang ang mamumuno, kayo-kayo lang ang may resources sa kaban ng bayan. Di ba? Yun lang daw yung sa kanya, makutento na, happy ka na, no? Dinamay pa yung tatay ni Pangulong BBM. Sa palagay mo, Digong, hindi alam ni BBM yan? Ha? Ikaw, nakontento ka ba? Kasi kung nakontento ka bilang dating presidente ng 6 na taon, hindi ka na maggaganyan, magngaw-ngaw. Nasa tanda mong yan, pasensya naman po, ginagamit ka pa rin at nagpapagamit ka pa rin sa mga nanggagamit sa inyo. O di ba? Sara Tamilmil Duterte, may bago ka pang video sa manggagamit. Di ba? Pare-pareho lang kayong naggagamitan. Kaya anong audacity mo na naging hudacity magsalita ka ng ganyan? So ikaw hindi ka nang gamit. Di ba? So ikaw masyado kang matuwid. Di ba? The audacity to say manggagamit. Dalawa lang yan. Sasabihin ng mga Duterte despicable supporter, patungkol yan kay Amy Marcos at kay Bongbong, mga manggagamit. Pero sa akin, hindi. Patungkol yan sa mga kakampi niya, tulad ni Alvarez, ni Glenn Chong, ni yung si Humpty Dumpty, si Talakitok, di ba? Kaya sila ang mga manggagamit. Ginagamit pa yung tatay niya for their own interest, to advance their own personal interest. Diba, Sara Tamilmil Duterte? Kala mo mapapaikot mo ang utak namin? No. Kaya ikaw din, tandang Duterte, no? Makontento ka na. Ibig sabihin dito, kaya ka sumasali sa mga rally kasi you are not contented na naging Pangulo, kulang na kulang pa at hindi nangyari sa panahon mo na magkakaroon ng charter change na may konting pagbabago sa konstitusyon. No? Inggit na inggit ka. Anong ibinalik mo? Chacha? Nasaan? Sa probisyon ngayon ng RB 87 na ipinasa ng House of Representatives, nandyan na po yan sa table ng Senado, yung RB 87 na aprubahan nila na economic provision lang. Sabi rin ni Rufus Rodriguez na kung merong political provision doon sa ginawa nila, they will not approve that. Diba? Ilang mambabatas ang nagsabi, there is no political provision, there is no intention to extend the terms of the executive and the legislative. Wala. So ano ang ebidensya ninyo? Wala. Maglabas kayo ng dokumento. Why can you not provide a legal document stating that there is a political provision there? Even sa Senado, yung RB 86, Angara said none. Economic provision lang. Kasi bakit? Tinutuya nyo ang presidente na wala naman yung mga pledges. Why? Kasi nung na-realize ng mga ibang investor, oh no, we're gonna be losing a lot of money. We might go on bankruptcy pag nag-invest tayo sa Pinas because of the strict implementation of their economic policies. Ay, ang sinasabi lang, i-ano natin yung stricter na rules and regulation para naman pumasok sila. We want jobs. We want our economy to boom. Makahabol tayo sa economy ng ibang bansa. Pero may ilang mga mambabatas, may mga ilang politiko na self-serving. Mind you, you are making a lot of money, your salary are being paid by the people. Through what? Through their taxes na inuutang naman ninyo at lalong tumataas ang taxes ng tao. Pero kayo, kung sumahod kayo, ay mga $250,000 pesos a month, plus your perks and benefits bilang isang mambabatas, bilang isang politiko. Pero konting aumento lang, magkaroon lang, umangat ang ekonomiya, dumami ang trabaho, hindi ba kayo matutuwa? Diba? Kasi Marcos Huwag nating ipangalandakan na ang Marcos lang pala ang makakagawa nito.
ang Marcos lang pala ang talagang mahusay. Wag yun, kasi masama ang ipinlanta natin sa kaisipan ng mga tao. Nek-nek ninyo, not now. Because of the digital world, lumalabas ang katotohanan. Kaya kayo dyan na mausig nyo ang mukha nyo. Usigin sana kayo ng konsensya ninyo na wala kayong ginawa kundi manira, mang-stabilize at divide the people. O ngayon, kung sakaling maupo kayo, what you gonna do? An instant ba? Ang instant ba mawawala ang poverty? In an instant mawawala ang droga? An instant mawawala na ang criminality? Uunlad na ang Pilipinas? Mauunlad ang AFP? Mauunlad ang defense? The economy will be 1,000-folds increase, a lot of jobs. Magaganda ang educational sector, gaganda ang healthcare sector. What? Wala. It will be the same because bakit? Trapo kayo. Traditional politician and you will be restricted to the 1987 Constitution. It's the same cycle. 'Di ba? Umiikot lang, umiikot. And also is the same persons who are in the position. 'Di ba? Walang bagong idea. Wala man lang magkasundo na no. This constitution is so restrictive, it is restrictive to the point na dapat sa isang pamilya lang, pero it's affecting the whole country. 'Di ba sabi ni Amy, yung 1987 Constitution para sa pamilya namin yan eh. 'Di ba? O gano'n naman pala Amy. Kung sinabi mo 'yon, why not? Advocate for the change. 'Di ba? Tama na. Nandun na sa kaisipan ng ibang Pilipino, yung iba patay na nga eh, na ang Marcos ay masama, na ang Marcos ay ganito. Hindi na po. At sa palagay nyo, gagawin niya ng Pangulong Bongbong Marcos? It will repeat the history? No way. 'Di ba sinabi na nga ng Pangulo yan eh. Alam niya na yan. Ang tanga-tanga naman ng Pangulo kung gagawin niya pa yan. Yung dating ginawa ng kanyang ama, na sinasabi nilang mistake, masyadong gahaman, sa palagay nyo, hindi niya alam yan? He is too old to do the same mistake. Anong legasiya niya? 'Di ba? Ano ang sabi niya doon sa, inuulit natin to palagi para maintindihan ninyo. Ano ang sabi niya doon sa anniversary ng Philippine Constitution? Economic provision only, no more. O, ano ang mahirap intindihin doon? Sa mismong bibig, sinambit ng Pangulo ng Pilipinas ang ganong kataga. Ano ang mahirap intindihin doon? Ikaw, Larry ka doon, anong mahirap intindihin doon? Ikaw ang Panggulo eh. Ikaw, Duterte, at mga minions ninyong mga nandiyan sa mga walang konsensya. Ano ang mahirap doon? 'Di ba? Ayaw niyong paniwalaan ng Pangulo. Ayaw niyong paniwalaan yung mga architects ng RB 87. O saan namin kayo dadalhin? 'Di ba? Ang mga utak niyo makikitid. Yan din ang mga utak ng mga followers ninyo na naniniwala na lang sa mga sinasabi niyo without doing their proper research. Because they don't have much time in their hand. Paulit-ulit ko nga sinasabi niyan eh. Naniniwala ka diyan sa sinabi niya. Sasabi mo wala kang oras mag-research. O how come nandun ka sa live niyan? How come you have time to read the news? Di ba? Ayan o, sinabi ng Pangulo, I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our constitutions extends to economic matters alone or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more, he said in February. O anong mahirap dyan? Diba? Tapos sinisigaw ninyo, kinudita ang Pangulong Edralin Marcos dati? Noon yun. Dahil sa kasama ang nanay mong ungas. Diba? O ano pa? Wala na kayong maibato eh. Basag ang lintayan nyo sa China eh. No, binabago nyo ang naratiba nyo kasi ayaw mapag-usapan yung gentleman's agreement na secret deal na pinatotohanan ng counterpart mong mga Chino. Binenta ka ng Chino, Duterte, ginago ka. No? Kinaibigan mo kasi dami kwarta eh. Di ba? Naalala nyo yung video? O gusto nyong panoorin ulit? O ayan.
Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. Kasi yung oil, joint naman. Yung oil mo, dito mo yung pinakamarami. 2/3 amin, 1/3. Mayaman naman kayo. Tsaka probinsya na kami. Oh, province of Philippines, Republic of China. The nearest is Fujian. Hayaan mo na lang yung Taipei. Huwag na natin galawin. Baka maliit-liit na ano. Hayaan mo yan siya. Just let it float there for makuha mo ang Pilipima. Kasi maraming pera eh. Kung babae pa itong China, niligawan ko na yun. O di ba? Ano? Sa bidyong yan, maski napatawa-tawa o joke lang yan, malay nyo, nagkatotoo yan. Yung sinasabi niya, dami kasi kwartay. At kung naging babae lang ang China, niligawan ko na. O, di ba manyakol talaga? Master talaga. Masturbator si Gago. Huwag ka nang magpaalala kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam niya yan. Hindi niya hinahangad na ma-extend pa ang sarili niya ng 6 years. Bakit? Kasi another 6 years, it will be the same. More criticism, baka mas lalong harsh pa. So I better get out after 6 years. Bahala na yung susunod kung gusto nila ng term extension. But not during his term. He's not advocating for it. Kayo lang na makukulit, matitigas ang ulo. Kasama pa si Secretary Gadun. Kakaasar yan. Di ba? Kaya huwag ka nang mainggit dyan. Sobra kang inggitin. Tanda-tanda mo na mainggitin ka. No? You are on your latter years of your life, mainggiting ka masyado. O ngayon mga kababayan, ha? Ano ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos? GMA News Online ulit. Marcos calls relationship with Duterte family complicated. No? Bakit complicated? O kayo dyan mga magjowa, bakit complicated? Bakit? May third party. Complicated, di bakit? Kasi hindi na siya available. Di ba, Elora? Ayoko sabihin si Mr. Right and Left kasi merong nakaabang dyan. Gusto akong masilo eh. Di ba, Miyu? It's complicated. Hindi ko natatanungin si Ai Chang. Kasi hindi naman complicated kay Ai Chang eh. Di ba? Ano lang complicated kay Ai Chang? Yung ramen. Ano ba ibig sabihin ng Pangulo dito? It's complicated. Bakit naging complicated yung relasyon ng Pangulo? O basahin natin ha? Para maintindihan nyo. It's complicated. This was how President Marcos described his relationship with the Duterte family amid his continued alliance with VP Sara Duterte and her father's former President Duterte and her siblings diatribes. Diatribes. Ano ba namang English ito? Siblings diatribes daw. Ano yung dia? Sige nga, kayo dyan. Diatribe. Diatribe. Definition. Diatribe, ha? A forceful and bitter verbal attack against someone or something. Ayon. Siblings, forceful, and bitter verbal attack. Alam nyo na kung sinong gumagawa niyan, ha? Diba? Yung dalawang ungas na Duterteng lalaki. Although he was on the receiving end of his predecessor's criticism, Marcos said that his relationship with his running mate in 2022 election never ever changed. Kay Pangulong kay Pangulong Marcos lang pala, talagang may forever. Di ba, Maritel? Priscilla? Sige nga, kayo ba may mga forever?
Sinong tanungin natin? Sino ang mga may probeber? O si Sinamar TV. Lagi pong nandyan yan sa ating chat box. Sinamar, taga ano lang daw siya. Dyan sa LA County. Sinamar TV. I-define mo nga dyan. Ano ang forever mo? Ako, ang forever. Forevermore. Diba? TV series yun. Kaloko na, Mr. President. Talagang sobrang bait lang talaga. Di ba tulad nung aking vlog, mukhang hindi nga na-recommend ni YouTube, ayaw yata. PBBM, super mabait, pero super malas din. O ayan. Ang bait-bait, despite of the Duterte's diatribes. Nakakuha na naman tayong word, Ilora. Tandaan mo yan, isulat mo yan. Si Hattori, alam na alam yan. Kasi matalino yan si Hattori. Super genius po yan. Parang yung IQ niyan, daig niya pa si Einstein. Ang IQ niyan, parang siya yung nakaano ng Tesla. Ha? Si Tesla. Yung father of electricity, di ba si Tesla? Okay? Quote, the one, of course, that I have the most contact with is Inday Sara and how we're with each other during the campaign. After the election, it hasn't really changed. O, ayun yung pananaw ng Pangulo. Ang tanong, yan din ba ang pananaw nung si Tamilmil? Tulad din ng sabi ko sa isa kong vlog. Sabi ni Pangulo kay Duterte, kay Sara, I got your 6. I defended you on those critics on the West Philippine Sea. Because they said, you are so Tamilmil. Lalong-lalo na, yung sabi niyong Simple Talkies vlog na hayop na yun, no? Binabalaura ka, Sara, ni Simple Talkies vlog sa West Philippine Sea. Tamilmil ka daw. So, I already told Talkies, I got her 6. No? So, you better shut up. No, Mr. President, I will not shut up. Diba, Mr. President? No. I cannot do that. Because Sara Duterte is on the side of those group who wants you impeached, who wants you out of your seat as president. No. I will stay by your side. No? So, wag mo kong ipa-shut up, Mr. President. I want to know Sara Duterte's policy or whatever she have bago siya umupo sa pwesto mo. Kasi yun ang gusto nila. Pero wala. Sa kanya lang sasabihin pag nakaupo na siya, secret talkies. Secret. No comment, talkies. No comment. It is comprehensive na yung sabi ni Representative Duterte about the West Philippine Sea. That the BP has no mandate on the foreign policy. You should ask the DA and the DND. Alright, talkies? We. So, ang Pangulo, hindi daw nag-change yung kanyang relationship, no? Sa kanyang running mate. But her running mate already ran away. Tinakbuhan na siya. So, therefore, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nag-iisip na meron siyang forever. Mr. President, your forever is with my ninang Lisa. Hindi kay Tamilmil, ha? Oh, okay, ito pa. That's what she always says. I said, oh, are you alright na you're in the middle of all of this? She says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work and work. That's her attitude. Oh, teka muna, Mr. President. Mukhang nakakalito yata yung sagot mo. yung kwento mo. Tinanong daw niya si Tamilmil, sabi niya, are you alright? You are in the middle of all of this? Sabi daw ni Sara, no. Pero sabi niya, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work. So, hindi ka pala okay. You're in the middle of those. Hindi mo ba nakita yan? Once you enter the politics in the national stage,
makikita at mabusisi at mailalabas ang mga baho at kahinaan mo. Pinasok mo yan. Diba? Sana hindi ka na lang nagpasulsol o sinasabi mong nagpagamit ka. Di sana you stand firm on your decision before that you will not run. Kaso because probably na-egg in ka na itong makukuha mo, itong mga perks mo, ito lang kaya mong gawin, ganito. Hindi ka pala handa. So therefore, she just said no. I'm not alright. I'm not okay. No? Sa mga ganyan. So what you gonna do? You just gonna work and work and work and work? No. People, you are in a microscope. The microcosm of criticism is always in the mga politicians. Maskin na nga dyan yung katago-tagong mong nunal sa katawan, mailalabas yan. So, hindi pala siya okay. She is just pretending to be okay with this criticism. So, just hindi ko alam sasabihin ko, mga kababayan, no? So, hindi siya okay, kaya ang gagawin niya lang, work na lang ng work. Parang sasabihin niya, okay, biatch, okay, bitches, here's what I'm gonna do with your criticism against me. I'm just gonna show you that I am working. I'm not gonna stoop to your level of waiting for my answer about the West Philippine Sea. No. I'm not gonna show my card. Antayin nyo pag ako naging presidente. Revenge is a bitch. Hindi pala siya okay, di ba? What you gonna do? She says no. She was asked by the president. So therefore, it's really complicated. Kasi bakit? Mr. President o our president is standing by his BP. Sinalo niya nga eh. Pero there is a cautionary for the Duterte, kay Sara Duterte. Ayan, sinalo na kita ha. Sinalo na kita. Ha? Pero, better. Man up next time. Sinalo kita. Ako ang babatuhan ng criticism niyan. Ako ang aalipustahin. Ako ang i-criticize nitong mga West Philippine Sea advocate because I defended you. Ako ang naging mouthpiece mo para sa West Philippine Sea. Diba? Ako ang sasalo ng grant nila. Kaya safe ka. Pinoprotektahan pa rin ng Pangulo, si Duterte. Pero, meron na siyang mata. Isang paalala lang, I am also have my eyes on you. Diba? Complicated. Kinakampihan niya yung isang Duterte na BP niya. Tapos, pagdating dito sa mga siblings at tatay naman nitong BP Tamilmil na ito, panay ang bira. Yung mga Duterte despicable supporters, panay ang bira. So therefore, sino talaga ang punong-puno dito? Do you think it's Sara Duterte or the president? Diba? Ang hirap kayang i-balance niyan. Diba? O kaya yung si Sara, siguro they are on the same boat, the same situation. Pero ang tanong, totoo ba yun? Malay nyo. Behind the door or the back door, she is doing something else. Kasi hindi niya man lang makontra yung kanyang mga siblings. Sabi niya, huwag kayong ganyan. Ang sabi ko nga, protektahan ko si BBM eh. Di ba sabi niya, we must protect BBM. Kaso naging baliktad na. Si BBM na nagproprotekta kay Sara. Kita nyo yan? Tapos panay pa ang mga childish acts niya, tulad na lang latest video niya na mangga gamit. Sino mga manggagamit? Di si Pantaleon Alvarez. Di ba ginagamit pa rin yung tatay mo na ang edad ay almost 80 na, uugod-ugod na nga, ginagamit pa rin. Nagtratrabaho pa rin ang matandang Duterte. Ang tanong, pinapasahod ba siya ng mga gunggong na yun? Di ba? Complicated. Ang hirap i-balance. Ano ba talaga? Magjowa ba tayo o hindi? O di ba, Elora, sa Mr. Right and Left? Complicated Bakit? Double ako, single siya Ayaw ko naman maging kulachichi siya, o di ba?
ba? Ang hirap i-explain eh. Maritel T, Priscilla, kayo nga mag-explain niyang complicated na yan. Di ba? Komplikado pala. Okay. Now, tingnan nyo paano pa naging complicated ito. Ito, GMA News ulit. Ha? Marcos, PH will not serve arrest warrant from ICC versus ex-President Duterte. Okay, tanyo. Komplikado talaga. Minura na nga, di ba? Pinagsabihan pang wala kang alam dahil second year college lang, drop out ka, hindi ka nakagraduate. Oh. Tapos, isi-shield mo yung critic mo sa ICC. Kung hindi ito si Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Harry Roque na ano? Anong sabi ni Harry Roque? O mga kababayan, ulitin lang natin yung sinabi ni Harry Roque. Ayan o. Ha? Ang akala ko po, ang pagiging presidente madadala sa pagkamabuting tao, pagkabait ng isang tao. Binibigay ko po kay BBM na talaga namang napakabait niyang tao. Napakabait. Kung walang ganong attribute ang ating Pangulo o wala siyang ganong karakteristik na isang tao, malamang kung bench pool, mapaghiganti ang Pangulo, okay, go ahead. ICC, call ICC right now. Send us the warrant of arrest. We will serve it. Eh ano sabi ng Pangulo? Paulit-ulit. Si Bato nga, di ba, litong-lito dyan. O ngayon, nung sinabi ng Pangulo ulit, o wala na si Bato. Tumigil na. O ayan. Pasok ulit. Ang ICC. Kasi binanggit na naman yata dun sa nauusig na rally nila. No? O yan, no? President Marcos on Monday explicitly stated that his government will not serve any arrest warrant from ICC against former Rodrigo Duterte. The president made the remark as he maintained the ICC has no jurisdiction over the Philippines. We don't recognize the warrant that they will send to us. That's a no. Oh. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines. O ayan. No? Kita nyo? Wala. Ibig sabihin, yung paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos mas kinataliwas sa atin sa gustong mangyari ng iilan o ng karamihan na sige, ibigay mo na si Digong sa ICC sa kay mga katrabaho niya kasi dawit dyan si Sara Duterte. Hindi lang si Digong ang ano dyan, pati yung mga anak niya. Oh, tignan nyo yung pagprotekta ng Pangulo even though nasabi ng Supreme Court ng Pilipinas na may jurisdiction ng ICC during the time was committed o during the time the crime was committed. May jurisdiction pa rin bago lumabas ng ICC si Digong. But dapat managot si Digong, si Bato. O ngayon, di ba? Iisipin natin, sasabihin ng mga progressive group, makakaano ka, dinidefy mo ang batas. O ganyan, pinoprotektahan ni Marcos si Duterte, pare-pareho silang mga diktador. O di ba? Yan na naman yan. Kaya nga lahat, shock absorber ang Pangulo. Paano mo na-absorb lahat yun? The negative criticism, the negativity. Tapos ilalabas ng Pangulo, i-convert niya. Siguro may converter ang Pangulo, no? Yung negativity, i-convert niya sa positivity. Walang masamang tinapay, di ba? Sabi niya doon sa ad hominem ni Duterte, I don't dwell on that. Sabi niya, wala yan. I just focus on my work. Parang si Tamilmil, no, hindi ako okay, pero I just work. Di ba? Oh. Siguro, ang ginagawang converter ni Sara is to shut up, kaya Tamilmil. Pero si Pangulo, yung negative, no, okay. Pasok ang negative, comes out positive. Di ba? Ito ba hindi pa magpasalamat dito si Digong? Nabalitaan nyo na bang nagpasalamat si Digong? At na ay salamat Pangulong Bongbong Marcos ha. Opo, salamat Bongbong ha. At naninindigan ka na hindi papasukin ng ICC, hindi ipatupad ang warrant of arrest. Nakabalita na ba kayo? Ha? Naibalita na ba ng mga Duterte despicable supporters? Wala. Puro po pangwawalang hiya pa sa Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Imbis na magpasalamat sila, maging grateful sila, wala. Sa kanila, ang lumalabas, puro negative.
Yung positive, ang converter nila, negative. Di ba? Gonggong talaga. Oh, yan ha. At least naninindigan ng Pangulo. Kaya nga complicated eh. Complicated talaga. Di ba sila naawa kay Pangulong Bongbong? Ha? Tapos gusto nyong pababain? Walay. O eto pa, lalong magagalit itong mga Duterte. Ha? Kasi sabi nila, si Pangulong Bongbong Marcos talagang umalyansa na sa Amerika. O eto, Marcos to US Congress. Fast track renewal of Philippine trade perks. O ano yung gusto niya? President Marcos appealed to the United States Congress to hasten, bilisan ang reauthorization o meaning again. I-authorize daw ulit ng Amerika yung US Generalized System of Preferences which entails the preferential and duty-free entry of select Philippine products to the American market. Correct. Tingnan nyo yan. Oh, nakikiusap siya sa Kongreso na bilisan nyo naman. No, papasukin yung aming mga duty-free products, mga select duty-free products, o baka magkaroon na ng Delimundo sa seafood. Di ba? Speaking during the Philippine-US Business Forum in Washington, D.C., the President underscored that the Philippines' ties with the United States should not only be seen in the context of defense and security, but rather through economic integration. For this reason, we appeal to the U.S. Congress to fast-track the reauthorization of the U.S. GSP program, which has benefited beneficiary countries such as the Philippines. Mukhang nakaano tayo doon, may restriction ng Pilipinas. Ha? On the other hand, the Philippines is also major market for U.S. products, and in 2021, based on data from the U.S. Department of Agriculture, the Philippines is the 8th largest market for U.S. agricultural exports and the top market in Southeast Asia. O nga naman, kailangan naman symbiotic naman yan, balance relationship naman, kayo naman. GSP is the largest and oldest U.S. trade preference program that promotes economic development by eliminating duties, yung mga tariffs, on thousands of products when imported from one of 119 designated beneficiary countries and territories. Yan, yan ang sinasabi dito. The program provides opportunities for many of the world's poorest countries to use trade to grow their economies and climb out of poverty. According to Marcos, the Philippines imported around $3.5 billion worth of agricultural goods from the United States in 2021. He added that it's not surprising that U.S. agriculture and food exports are aiming to expand their market access in the Philippines by advocating for lower tariffs. In the same speech, Marcos cited the need for a bilateral free trade agreement between the Philippines and the United States. The benefits for concluding an FTA o yung free trade agreements with a critical mineral agreements between both of our countries will be transformative and will create new jobs, strengthen supply chains, establish new business, and upskill our workforce. Ayan. In 2023, semiconductors and integrated circuits were the Philippines' biggest exports to the US, amounting to 3.1 billion. Oh, wow. Or 23.3% of its total exports to the North American country. O siguro, doon sa ating bansa, di ba? Yung mga semiconductor companies doon. O, ayan po. The US was also the Philippines' fourth largest source of foreign direct investment last year. Oh, okay, nice. No? Ayan po. O, lalong magngingit-ngit dyan ang mga Dutertes and minions. O. Kayo po, mga kababayan, nakita nyo yung ginawang nito ng Pangulong Bongbong Marcos habang nandiyan siya sa trilateral meeting? Hindi lang security and defense, pati economy. Kita nyo? Tapos gusto nyong pababain? Kaya bang gawin ni Tamil Mil yan? Baka ang pupuntahan lang ni Tamil Mil, China lang, tulad nung tatay niya, i-alienate niya na ulit yung mga ibang countries, o diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.